Blessed Sunday po sa bawat isa, ne? Medyo huling natin pong klase, may papasabak ka karang estudyante. Pero ang gino po yung patuloy na mami kalakasan po kaya katamo. Amen po. Amen. So today po, it's a beautiful day. Uling mumulang dili. Magpuri tamo king Ginoo kakadwa po is mag-fellowship tamo po bilang may kakapatid. May Tagalog pala dapat. Nandiyan na si brother Salaga. Glenn, si Brother Glenn. Ayan. Sige po, tayo po ay magsisimula na. Tayo po ay yumuko at mananalangin po muna tayo. Lord, we thank you, O God, for this day. Salamat, Panginoon, sa regalo ng buhay, O God. Salamat, O Lord, na kami po, Panginoon, ay naririto, Panginoon, dahil sa iyong biyaya, Panginoon, dahil sa iyong kagandahang loob at kabutihan sa mga buhay namin. Lord, salamat sa kagalingan. Salamat, Panginoon, sa kalakasan, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig sa bawat isa sa amin, O God. At ngayong oras na ito, Panginoon, kami po ay lumalapit, nagpapakumbaba sa iyong harap. Lord, linisin niyo po ang aming mga puso, ang aming mga kaisipan, para malaya po kaming makalapit sa iyong trono, Panginoon. At Lord, dalangin din po namin, Panginoon, na pangunahan niyo po ang aming mga buhay sa aming Sunday School ngayon at sa lahat ng gagawin po namin sa umagang ito, Panginoon. Kayo po ang gumabay sa bawat isa sa amin, O God. Sa iyo po ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, tayo po ay magsisimula na. Today is first Sunday po. At yan po ang ating magiging topic po, ikalawa sa 16 fundamental truths po ng Assemblies of God. So ibig sabihin po ito yung pinaka-foundation po natin. Ito po yung kumbaga, essential, pinakamahalaga na malaman po natin bilang mga Kristiyano po. Amen po. So ikalawa po ito, last Sunday po, pinag-aralan po natin yung ating una, statement of faith, number 1 po, the scripture inspired na kung saan sinabi po doon na tayo ay naniniwala na ang Biblia ay kinasihan ng banal na espiritu. At ito ay kapahayagan ng Diyos sa tao. Wala itong kamalian. Ito ay may taglay na kapangyarihan upang pangunahan ang ating pananampalataya at buhay. Amen po. So, ibig sabihin po, lahat ng nakasulat sa Bible, tama po lahat ng yon. Amen po. Wala pong contradict doon. Amen po. At kung minsan tayo ay natatamaan sa mga salita ng Diyos, ay yun po yung pagpapala. Sapagkat sinasabi po ng banal na salita, it's like a double-edged sword. Amen po. Na tayo ay tinuturuan at tinatama. Amen po. So yun po yung scriptures inspired na lahat ng nakasulat sa Bible ay tama, kapahayagan ng Diyos sa tao. Amen po. Sige po, tayo po ay ngayon ay tutungo na sa ating ikalawa. Katulad ng una, medyo mahaba po ito, kaya hinati po natin ito para mas maintindihan po natin. Amen po. Ang sabi po dito, tayo ay ngayon ay pag-aaralan natin ang isa sa pinakamahalagang aral ng pananampalatayang Kristiyano. Ito ay ang doktrina ng Trinidad, or sa English ay Trinity. Amen po. Ang Trinity ay nagtuturo na may iisang tunay na Diyos na umiiral sa tatlong persona. Ang Ama, ang Anak na si Jesucristo, at ang Espiritu Santo. Hindi po sila tatlong magkakaibang Diyos. Amen po. Isang Diyos lamang na may iisang kalikasan at kapangyarihan. Sabi po nung nabasa ko, kareng Kristiyano, sa mga Kristiyano, pag sinasabi, ay huwag kayong pumasok ng born again, mas magiging borbolen kayo, masisira yung ulo nyo, sabi po na, ng mga ibang nagkukutsa. Pero kapag pala mas inintindi po natin yung salita ng Diyos, malas malalaman natin yung katotohanan. Amen po. Ang sabi po dito,
Bagamat ang salitang Trinity, yung pong word na Trinity, ay hindi po natin makikita yan or mababasa ng tuwiran sa Bible. Kung bubuklatin po natin yung ating Bible, tayo po akit ng salitang Trinity, mismong word king Bible. Ang katuroang ito ay makikita sa maraming talata na nagpapakita ng pagka-Diyos ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ela po may kakawani po din eh. Ulitin ko po, hindi po natin makikita yung word na Trinity. Pero napakaraming pangyayari po sa Biblia na kung saan inihayag o ipinakita po yung Trinity. Amen po. Sa pagtalakay natin ngayon ay layunin nating maunawaan po ang tinuturo ng kasulatan tungkol sa Trinity at kung paano ito mahalaga sa ating pananampalataya at pang-araw-araw na pamumuhay bilang tagasunod ni Kristo. Ayan. So, ito po tayo, yung ating ikalawa. Statement of faith number 2, na kung saan sinasabi po dito, tayo ay naniniwala na mayroong, ilan po? Isang Diyos. Mayroong isang Diyos na binubuo ng tatlong persona. So, mamaya po medyo i-explain po natin ito. Ang Ama, ang Anak at ang Banal na Espiritu Santo. Sila po ay nagkakaisa sa kanilang katangian at kalagayang Diyos. Ayan po yung mga supporting verses po natin. So, simulan na po natin. Ang ating pangalawang statement of faith ay pag-aaral tungkol po sa kabuuang kalagayan ng Diyos. So sa formal na pag-aaral, yung mga nagba-Bible school po, ang tawag po sa kanilang pag-aaral, theology. Tama po. Theology. Na kung saan, kung ihahambing po natin, ang absolute o kalagayan ng Diyos sa tao ay hindi po natin mapapantayan. Amen po. Because God is unlimited. Whereas mankind is limited. Tama po. Ang sabi po dito, alam ng Diyos ang lahat. Ito po yung sinasabi nung our God is unlimited. Alam ng Diyos ang lahat. Ang nakaraan, ang kasalukuyan, at ang hinaharap, yung mangyayari pa. Samantalang tayo pong mga tao, ang alam lang natin ay ang nakaraan at ang kasalukuyan. Hindi po natin alam kung ano yung mangyayari mamaya, bukas, o sa panghinaharap. At meron nga din pong pagkakataon na pati yung mga nakaraan na pangyayari ay nakakalimutan natin. Ang sabi nga po nung isang nabasa ko, madalas daw kapag ibinigay na ni Lord yung hinihingi natin, okay ka na, nakalimutan natin. Hindi po ganon. Dapat po ay lagi tayong magpasalamat sa Diyos. At ang sabi po dito, hindi natin alam kung ano yung mangyayari sa hinaharap. Pero isa po yung sigurado. Naniniwala po tayo na kasama natin ng Diyos. Amen po. Ano man ang ating harapin. Amen. Ang sabi po dito, ayan, ang pangunahing katotohanan daw patungkol sa Trinity. Ayan. Ang sabi po dito, ang salitang Trinity ay ginamit noong 200th century na siyang tumutukoy sa tatlong persona na bumubuo sa isang Diyos. Ang Diyos ay iisa, ngunit sa kanyang pagka-Diyos ay mayroon siyang tatlong magkakaibang persona. Ibig sabihin po, layunin or role, kumbaga. Ayan. Ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo, hindi sila tatlong magkakaibang Diyos, kundi iisang Diyos. Gaya po ng bahagi ng ating katawan. Meron po tayong iba-ibang bahagi ng katawan, pero kung hindi po nagkakasundo-sundo yan, ayan, sasakit ang ating pakiramdam. Tama po ba? Ang bawat persona ay may sariling pagkakakilanlan. Ngunit sila ay ganap na nagkakaisa sa layunin, kapangyarihan at kalikasan. Alam at kinikilala ng bawat persona ang isa't isa at namumuhay sila sa ganap na pagkakaisa at walang anumang pagkakahati-hati. So sa madaling salita po,
Iisa ang Diyos, ngunit umiiral siya sa tatlong magkakaibang persona o layunin na magkakaugnay at lubos na nagkakaisa. Ito po iyon. Ayan. So ang bawat persona po ay nabanggit sa lumang tipan, hindi lang po yung sa bagong tipan lang nabanggit si Jesus at saka yung Holy Spirit. So dito po ang sabi po niya, ang bawat persona ay nabanggit na sa lumang tipan. So una po ay ang Ama. Ito ay nabanggit po sa Isaiah chapter 63 verse 16. Ang sabi po, kung walang nagawa sa amin, si Jacob at Abraham, ikaw lamang, Yahweh, ang aming pag-asa at amang maaasahan. Tanging ikaw lamang ang nagliligtas ng aming buhay. So doon po, binigyang emphasis po yung pagiging ama ng ating Diyos. Amen po. Ikalawa po, ay makikita natin sa Malakay 2:10. Ang sabi dito, hindi ba iisa ang ating Ama? Hindi ba't iisang Diyos ang lumalang sa atin? Kung gayoy, bakit nagtataksil kayo sa isa't isa at nilalapastangan ang tipan ng ating mga ninuno? Ito po ay sulat ni Propeta Malakay. Ayan. So pinakita doon po sa ikalawa na iisa lang ang ating Diyos na lumalang sa atin. So una po yan yung sa Ama na ipinakita po. Okay, ang kanyang katangian, ang kanyang persona sa lumang tipan. Sunod po, pupunta po naman po tayo sa anak. Ayan, si Jesus Christ po. Ayan, ibig sabihin po kahit pa sa lumang tipan ay nabanggit na si Jesus. Ang sabi po dito sa Awit 45:6, iyang tronong tinanggap mo na kaloob ng Diyos, isang tronong magtatagal at hindi na magtatapos. Matuwid kang maghahari sa bansa mong nasasakop. Amen po. So pinakita po dito yung persona ni Hesukristo kung saan ang kanyang trono ay magtatagal at hindi na matatapos. Amen po. Ayan ang ating Diyos na si Hesukristo. At ang ikatlo po, ipinakita po dito na ang banal na Espiritu Santo ay manlilikha. Ayan. So, ang banal na Espiritu Santo, ipinakita po sa Genesis 1:3. Ang sabi po, 1:2 pala, nung lalangin po ng Diyos, the creation po, no? Ang lupa ay walang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman. At kumikilos ang Espiritu ng Diyos sa ibabaw ng tubig. Ayan, ipinakita po dyan ang Espiritu ng Diyos. The Holy Spirit is present po even in the time of creation. Ayan. Ikalawa po, sinasabi ito sa Job 33 verse 4, ang Espiritu ng Diyos ang gumawa sa akin. Buhay na taglay ko ay sa makapangyarihang Diyos nang galing. Amen po. Ayan, ipinapakita din po sa verse ito, yung Espiritu ay naroon na po sa lumang tipan. Kung iisipin po natin para itong isang misteryo, na kung saan kapag pakiramdaman tala po, kapag naririnig natin, hindi natin maa-absorb agad yung mga salita po. Isa itong misteryo. Ang pangalawa na one true God. Pero po mamaya sa misteryong yon, meron po tayong kailangan na step na puntahan para po makapasok po tayo doon. Amen po. Sabi po niya dito, nilikha ng Diyos ang tao. Ngunit tayo ay nagkasala at nihiwalay sa Kanya. Nabanggit na po natin ito dun sa mga previous natin na pag-aaral po. Dahil sa Kanyang dakilang pag-ibig, isinugo ng Diyos ang Kanyang anak na si Jesus upang tayo'y maligtas. Matapos, mabuhay na maguli at umakyat sa langit, ipinadala ni Jesus ang Espiritu Santo upang gabayan, palakasin, samahan ng mga pananampalataya sa kanilang buhay, pananampalataya. So ito po yung simple po na ilustrasyon.
Ayan, ng pagkakasunod-sunod po ng mga pangyayari. Ayan, kumbaga ito po yung pinaka-summary po, na kung saan napakaganda ng pagkakalikha ng Diyos. Sabi po dito, nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. So, ang ibig sabihin po dito, hindi lang po yung physical na ang tao na likha ng Diyos, pati po yung mga attributes ng ating Panginoon. Ibig sabihin po yung katangian, katulad ng pagiging mabuti ng ating Diyos. So sa pagkakalikha ng ating Diyos sa tao na napakaganda at napakabuti, ikalawa po, ayan, tayo ay nahiwalay sa Diyos. Nagkasala tayo. Sabi po niya dito, ang lahat ay nagkasala at hindi tayo karapat-dapat. Pero dahil po hindi matiis ni Lord, nakaka-amaze po na dahil mahal na mahal tayo ni Lord, pinigay niya po si Jesus upang tayo ay iligtas. Ibinigay po niya ang kanyang bugtong na anak. At alam po natin, memorize na po natin itong verse na to. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Kaya ibinigay niya si Jesus upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin po yung buhay natin, pagkatapos natin dito, hindi na po yun yung tapos na. Meron pa pong buhay na kasama natin ang ating Panginoon. Amen po. At nang umakyat si Jesus sa langit, hindi pa rin po niya tayo iniwan. Hindi niya po iniwan yung mga disciple. Ipinadala po niya ang Espiritu Santo. Amen po. Ang Espiritu Santo na naririto po ngayon kasama natin. Amen po. Ang Espiritu Santo, sabi po niya dito, ngunit tatanggapin ninyo ang kapangyarihan kapag ang Espiritu Santo ay bumaba sa inyo. Kayo ay magiging saksi sa buong Jerusalem, Judea, Samaria, at hanggang sa pinakamalayong bahagi ng lupa. Ang Espiritu Santo ang siyang gumagabay, nagbibigay po ng comfort sa bawat isa sa atin. Ayan. So ito po yung nabanggit ko po kanina. Isa lang po siya. Ayan. Pero meron po siyang kanya-kanyang role. Na kung saan si God the Father, ipinakita po niya yung kanyang extravagant. Ibig sabihin yung hindi po natin deserve na pag-ibig, pero binigay po niya ito para sa atin. Amen po? Yun po ay nung binigay niya si Jesus. At si Jesus, ipinakita po niya yung amazing grace. Amen po. Na dapat tayo yung nagbayad dun sa kasalanan natin. Pero dahil po sa extravagant na pag-ibig ni God the Father, ibinigay niya si Jesus upang tayo ay maligtas. Amen po. Napakabuti ng Panginoon. Hindi na po natin kailangan na tayo po yung masaktan, magbuhat ng napakabigat na krus. Amen. Para sa ating mga kasalanan. At ang ikatlo po, ang Holy Spirit, siya naman po ang nagbibigay ng intimate friendship. Amen. Ibig sabihin po, siya po yung ating kaibigan na laging masasandalan. Amen po, na laging tinatawag natin. Na laging kapag tayo ay nalulungkot, siya po yung nagbibigay sa atin ng aliw o comfort. Amen po. Ang sabi po dito, ang Trinity ay isa sa mga hiwaga. Ito po yung nabanggit ko po kanina, isa siyang misteryo. Amen po. Pag sinabi nating Trinity, malutaya po, God the Father, the Holy Spirit, the Son, and the Holy Spirit. Isa itong hiwaga ng pananampalatayang Kristiyano. Itinuturo ng Biblia na may iisang Diyos na nagpapakilala bilang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ito po yung nabanggit ko. Bilang mga tao, hindi natin lubusang maunawaan sa ating isipan kung paano ito imposible. 3-in-1. Yan. Tinatanggap natin ito sa pamamagitan po ng pananampalataya. Amen po. So naniniwala tayo na may Trinity. Amen po. Because we have this faith in Jesus, in our Lord. Amen po. At ito ay pinahayag, amen po, sa kasulatan. Ang pananampalataya ay pagtitiwala po sa Diyos at sa Kanyang
salita. Ayan, connect po natin dun sa aralin na binanggit ni Teacher Michael last time. Ang salita ng Diyos. Amen po. Kaya't ang Trinity, bilang mga Kristiyano, ay tinatanggap po natin ito. Ulitin ko, sa pamamagitan ng pananampalataya. Dahil naniniwala tayo na ang Diyos ay higit na dakila kaysa sa ating kakayahang lubusang maunawaan siya. Pag sinabi po nating pananampalataya, ito po yung pagtitiwala or paniniwala sa mga bagay na hindi po natin nakita pa. Pero nagtitiwala tayo, gaya ng paniniwala natin na mayroon tayong Diyos. Amen po. Dahil nararanasan po natin si Jesus sa buhay natin. Amen po. Lahat po tayo nararanasan si Jesus sa buhay natin. Ayan. Tuloy po natin. Ayan. Ang sabi po sa Genesis 1:26, and God said, let us make man in our image according to our likeness. So doon po sa verse na to, makikita po natin yung us. Yung word na us. Mapapaisip tayo, sino kaya yung kasama ni God? No? Let us. That time, wala pa naman pong nilikha. Dahil ang mundo ay nababalot. At sabi na po ng kadiliman. Okay. Let us make man. Sino po kaya yung kasama ni God? Ayan. So dito pa lang po, sa verse na to, sa pasimula pa lamang po ng lahat, nandun na po si Jesus. Amen po. Nandun na po ang Holy Spirit. Amen po. So pagtiwalaan po natin ito. At isa pa po, nabanggit, when Jesus was baptized, di ba po? Nung si Jesus ay binautismo po, sino po yung nag-baptize kasi kay Jesus? Si John the Baptist na kanyang pinsan. Pinsan po niya, Ang sabi po doon, good morning po, ang sabi po doon, when Jesus was baptized, meron tayong boses na narinig, narito ang aking anak, sabi po niya. And then suddenly, a dove. Meron pong isang dove na nagpakita, na sumisumbulo bilang Espiritu Santo. Amen po. So tayo, sabi po niya dito, 5 minutes po, kaya na to. Ayan. So tayo po ay nilikha ng Diyos. Bakit kaya? Dahil po sa kanyang pag-ibig at may layunin siya sa ating buhay. Mula sa simula, nais ng Diyos na magkaroon tayo ng malapit na ugnayan sa Kanya. Amen po. Hindi niya tayo iniiwan. Bagamat po madalas, tayo yung nang-iiwan kay Lord, tayo yung nakakalimot kay Lord. Ang sabi po niya dito, kasama natin siya sa bawat yugto ng ating buhay. Bilang ating gabay, tagapagtanggol, at kalakasan. Ito po siya. Paniwalaan po natin na si Yahweh lamang ang nag-iisa at tunay na Diyos. Siya ang ating manlilikha, tagapagligtas at Panginoon. Siya lamang po ang dapat nating sambahin, pagtiwalaan at sundin sa ating buhay. Amen po. So, yun po ang unang part po ng ating pag-aaral tungkol sa ikalawang fundamental truth na one true God. Amen po. Ulitin ko po. Iisang Diyos lamang na may tatlong persona. Ibig sabihin po, meron silang role. Kanya-kanyang role. Pero doon sa kanya-kanyang role po nila na yon, balikan ko lang po para po maano tayo. Ayan. So, sa kanilang role po na yon na kung saan ang Diyos, the God the Father, dahil sa pag-ibig po niya sa atin, ibinigay niya si Jesus. Amen po. Ibinigay niya si Jesus. At nung si Jesus ay umakyat na sa langit,
Hindi pa rin po tayo iniwan ng Diyos. Binigay po niya ang Espiritu Santo na siyang kumikilos ngayon. Kaya ang sabi po sa Biblia, dapat po, let us seek the Lord. Hanapin natin siya habang naririto po siya dahil darating ang araw. At syempre, naniniwala po tayo na kasama natin ng Diyos dito. Ang Espiritu Santo ay mawawala na. Amen po. Yun po yung time na tayo ay magkakaroon na ng grand reunion. Amen po. Yun po yung time na makikita na natin si Lord. Ulitin ko po, dito po sa isang Diyos na may tatlong persona, iisa lang po yung kanilang layunin. Ano po yung layunin na yon? Tayo po ay maligtas. Kung titignan po natin, amen po, tayo po ay maligtas at magkaroon ng buhay na ganap, na kasiya-siya kasama ang ating Diyos. Amen po. At ang sabi po, part daw po, parte. Okay, parte daw po ng langit. Okay, na nararanasan natin habang nandito tayo sa mundo ay ang nakakasama natin at nararanasan natin, nararamdaman natin ang Holy Spirit. Amen po. Kaya yung pong ginagawa natin every Sunday, hindi po matatapos yan. Kapag nakasama na natin si Lord, magtutuloy-tuloy yan ang ating pagsamba, ang ating pagpupuri sa ating buhay na Diyos. Amen po. So, yun lamang po at ating itutuloy ang ating aralin sa susunod na Sunday. Amen po. So, before po tayo manalangin, ulitin ko po, ang Trinity ay hindi natin makikita sa Biblia. Yung salitang Trinity po mismo. Pero, napakaraming beses po na lumitaw ang kanilang pagkakaisa. Amen po. Napakaraming beses po sa Bible na nakita natin na ang Trinity, ang Diyos, Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo ay nagkakaisa. Amen po. Ang Trinity po, kung tayo ay mag-iisip, sabi natin ng aliwa, po tamang urit kara, pero alipo. Kapag po ang Trinity na to, ay sinamahan po natin to, itong misteryo na to na nabanggit ko kanina, ito po yung susi. Ito po yung step na sinasabi ko. Kapag nag-step po tayo ng pananampalataya, mas maiintindihan po natin ito. Amen po. Ulitin ko po. Ang Trinity, ang katotohanan ito ay tinanggap natin sa pamamagitan ng pananampalataya sa Diyos at sa Kanyang salita. Ulitin ko po mga kapatid, faith. Kaya po mama ko kining pananampalataya. Tayo po pagdudahan. Kaya katamong pananampalataya. Tayo po pagdudahan na itamo anak na katamo ning Ginoo. Amen po. So, dito po sa ating pag-aaral sa susunod na Sunday, ibibigay po natin yung mga iba pang ilustrasyon kung paano po natin mas malalaman or maiintindihan itong Trinity. Ito lang po yung aking pinapakiusap at kasama po ito, nakasulat po ito sa salita ng Diyos. Sa ating pag-aaral sa Trinity, palubdaya po in faith. Amen po. Tayo po kakalingmaning faith, ing pananampalataya. Ibig sabihin po, 100% paniwalaan po natin ang salita ng Diyos. Amen po. Amen. So, yun lamang po. At God bless us all. See you po next Sunday. Tayo po ay manalangin. Lord, salamat po, Panginoon, bagamat sa iilan lang pong minuto na pag-aaral namin, Panginoon, tungkol sa iyong salita, na kung saan tumutukoy ito sa salitang Trinity, Panginoon. Ang salitang Trinity, na kung saan ito po ay malalim, Panginoon. Ngunit sa aming pag-aaral dito, Panginoon, kailangan namin ng pananampalataya. Kailangan namin, Panginoon, ng pagtitiwala, Panginoon, sa iyo at sa iyong mga salita, Panginoon. Na kung saan ikaw lamang ang Diyos o Yahweh na mayroong tatlong persona. Ang Diyos Ama na lumikha sa amin, Panginoon. Ang Diyos Ama na nagbigay kay Jesus upang iligtas kami, Panginoon. At si Jesus na tumubos sa aming mga kasalanan. Sa pag-akyat mo, Jesus, sa langit,
hindi mo kami iniwan. Ibinigay nyo, Panginoon, ang iyong Espiritu Santo na narito, Panginoon, sa mundo, na narito, Panginoon, sa aming mga buhay, na narito, Panginoon, na kumikilos sa aming mga buhay. At ang 30 persona yon, Panginoon, ay mayroong isang layunin, Panginoon. Iyon po ay ang ibigin mo kami kahit hindi po kami karapat-dapat, Panginoon. Ang sabi sa awit, sino nga ba kami, Panginoon, upang isipin mo, Panginoon? Lord, maraming salamat, Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig. Ang layunin, Panginoon, na iligtas kami, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. At ito ay yung pangako, Panginoon, na darating ang araw, Panginoon, mas lubusan namin itong maiintindihan, Panginoon. Darating ang araw na ikaw ay makakasama namin, Panginoon. Kaya ang dalangin po namin sa oras na ito, Lord, sa kabila po ng mga kaguluhan, sa kabila po, Panginoon, ng mga nakakatakot na nangyayari sa aming kapaligiran, Panginoon. Lord, ang aming panalangin, O God, increase our faith. Dagdagan mo, Panginoon, ang aming pananampalataya. Dagdagan mo, Panginoon, ang aming pagtitiwala na ikaw ang makapangyarihang Diyos na mag-iingat, Panginoon, sa iyong mga anak. Ikaw ang Panginoong Diyos naghagabay, Panginoon, sa iyong mga anak, Panginoon. Lord, we pray right now, Panginoon, lukubin mo kami, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu Santo. Lord, by the blood of the Lamb, Lord, ingatan mo kami, Panginoon. I-shield mo kami, Panginoon, sa iyong kapangyarihan upang kami ay maprotektahan, Panginoon, sa mga masasamang espiritu, Panginoon, sa mga masasamang bagay, Panginoon, sa mundong ito, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Ngayon, nakamtan na namin at nakamit na namin, Panginoon, ang iyong dakilang pag-iingat, Panginoon, sa bawat isa sa amin, O God. Maraming salamat po. Patuloy, O God, na kayo po ang gumabay. Panginoon, kayo po ang patuloy na manguna sa aming mga buhay, O God. Maraming salamat po. Ito po ang aming panalangin na may pasasalamat, pagpapakumbaba, Panginoon, pagtitiwala, Panginoon, sa iyo. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Okay, thank you.